Sa may kakayahan po lumuhod. Luluhod po tayo, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Konsyal. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sa tuwinay ito ang iniuulat sa mga anak niya. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sadyang kay buti ng Ama, ang nag-aaral sa kanyang mga salita at natututo, kapag nagsabuhay, nagkakaroon ng kapangyarihan ang salita niya sa kanila. Anak nga ba kayo ng Ama? Ang lahat ay kaya niyang ituro. Sa mga walang karunungan, humingi kayo't kanyang sisidlan. Kaya't maliwanag niyang tinuran, kayong may takot sa Panginoon mula sa Eklesiastiko. Maghintay kayo ng kanyang habag, huwag kayong lalayo sa kanya nang hindi kayo mapahamak. Kayong may takot sa Panginoon, magtiwala kayo sa kanya at walang pagsalang tatanggap kayo ng gantimpala. Kayong lahat na may takot sa Panginoon, umasa kayo sa Kanya. Pagpapalain niya kayo, pasasaganain at paliligayahin magpakailanman. Ang ganda ng pangako ng Ama. Napakaganda ng kanyang pangako. Subalit paano kaya ito matatanggap lahat at magaganap sa lahat ng mga anak niya? Kaya nga't maliwanag niyang tinuran, kayong mga may takot sa Panginoon. Sa makatwid, hindi siya dapat katakutan para ka nakakita ng multo. Hindi siya dapat katakutan na siya ay namamarusa. Pag nakita kay papaluin ka, dili kay dapat kang matakot sapagkat parurusahan ka niya. Kundi ang takot na tinuturan niya, yaong sa kanya'y may kababaang loob. Na tinatanggap siya at kinikilala siya upang matamo nila ang nararapat para sa bawat isa. Kaya't sa kanyang magandang pangako, kung lahat lamang ng kanyang mga anak ay tatalim at susunod, hindi nga kaya lahat ng tao ay mabigyan niya ng galak at ligaya? Inyong pagnilayan. Paulit-ulit na lamang sasambitin at walang katapusang sasabihin. Sinasabi ng tao mahirap ang buhay. Ngunit, baybayin nyo ang bawat lugar, maraming nagsilakyang tahanan. Baybayan nyo ang bawat palengke, punong-puno ng pamilihan, ng mga paninda. Tunguhan nyo ang bawat dako na malalaking bayan na puno na ng mga department store. Sa makatwid, ano ang kulang? Paanong kinukulang ang mundong ito? Ang tao ang kulang sa pananaw ng kaligayahan ay mata mo. Pananaw ng katotohanan
pagtitiwala sa katotohanan, pagtitiwalang may magaganap na mabuti, pananalig na tapat. Kaya nga, ang sabi, huwag kayong magumon sa mga alalahanin at pagkabahala sa buhay nyo, sapagkat maiksi lang ang buhay. Dapat ito'y samantalahin habang ikay may lakas pa. Aanhin mo ang salapi mo kung nakapagdudulot sa iyo ng lumbay, nakapagdudulot sa iyo ng tigatig, pag-aalala, pagkatakot na baka ito ay mawala o baka gayan at gayon. Kaya ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Kaya't maliwanag niyang tanggapin ang anumang ipagkakaloob niya sa inyo. Tiisin mo ang kadustahan kahit na anong mangyari. Kung ang ginto ay dinadali sa apoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng pagtitiis. Kaya, hayop lang yang namatay, buhay ka pa naman. Kaya't may pag-asa pang higit na palitan yan. Hindi baga? Kaya lamang ang tao kapag namatay yung hayop niya, pag hindi niya kilala ang Ama, hinayang na hinayang siya, galit na galit pa kung magkamisa ng iba. Sapagkat ang sabi, namuhunan eka ako ng dami, napagod eka ako, tapos ganun lang. Masisisi mo ba yung hayop? Wala namang isip ito. At sino nagbibigay buhay? Bakit hindi mo sabihin sa amang nagbubuhay at bumubuhay, Aba, nawala man ang hayop na ito, kung ang kapalit na may mas iba at mas maganda, hindi ba't kay saya at kay ligaya? Dapat ganon ang tao. Kapag may nawawala, dahil alam na pahiram lamang, dahil alam na hindi sariling ganang kanya, ipagkatiwala sa nagpahiram, ibigay ng buong galak, isulit ng buong galak, at huwag na hihirap ang loob. Kaya kung papaanong mahirap mong tinatanggap, mahirap mong makakamtan ang pagbabalik ng Ama sa iyo. Bakit? Sapagkat pinaghirapan ng isip mo, pinagdamdaman ng kalooban mo. Subalit kung magaan mong binigay at nagtiwala ka sa Ama, magaan niya ring mapapalitan. Buhay ba ang Diyos? Naku, eka, kadami ko ng puhunan, lumubog pa eka ang palay ko. Samantalang kalikasan ang nagpalubog, hindi naman tao at hindi naman siya. Kung magkagayon, magnilay sa bawat nagaganap. Kaya nga't sinabi, ano ang ititindig ko kung walang nagupo? Kaya ang bawat nagupo, kung kilala ang Ama, may pag-asang maitindig niya ang pagkagupo ng kabuhayan, ang pagkagupo ng katawan, sapagkat siya ang nagtitindig kanino man. Buhay ba ang Ama? Paano ka gagamutin, wika nga niya, kung wala naman sakit ka? Kaya kailangan mo na magkasakit ka para mapakita kung ako manggagamot mo. Subalit kung magkamisan, sasabihin ng tao, bakit ako pa ang nagkasakit? Para bang bagang sinasabi niyang, sana si Pedro na lang. Samantalang kung sinabi niyang, salamat po, alam ko kaya naganap ito, may gagawin kang hiwaga sa buhay ko. Mga minamahal, yaon ang negatibo na pag-uugali at pag-iisip ng tao. Yung walang pagtitiwala, naniniwala ngunit walang pagtanggap. Nagtitiwala ngunit hindi totoo sapagkat walang pag-asa. Subalit ang taong nananalig, nagtitiwala at umaasa, sinisigurado ng Ama, matutupad ang salita niya. Sapagkat ang wika nga niya, kayong may mga takot na anak ng Ama. Maghintay kayo ng kanyang habag. Huwag kayong lalayo sa Kanya nang hindi kayo mapahamak. Sa makatwid, habilin niyang mainam, paalala niyang tuwiran, huwag kang lalayo sa Kanya. Lagi kang sa Kanya'y mangunyapit, lagi ka sa Kanya'y umasa, lagi ka sa Kanya'y manalig, at lagi kang manampalataya, may magagawa siya. Sapagkat sa Kanya ang buhay, sa Kanya ang sigla, sa Kanya ang lahat ng mabuti pawa. Kaya't ang bawat nananalig at nagtitiwalang siya'y buhay, may nagaganap na mabuti sa kanilang buhay. Hindi nawawala sa isip ng tao ang pag-aalala. Hindi mawawala sa tao ang pagkatakot. Subalit, kapag naisip mong may Diyos ka, at kaya ka nananalangin dahil gusto mo'y pakinggan Kanya, panaligan mong narinig Kanya.
Ano ang paraan para mapakita niyang napakinggan mo siya? Napakinggan ka niya. Lumapit ka sa kanya. Damhin mo siya. Makipagtotoo ka. Aral niya, sundin mo, talimahin mo ito. Buhay ba ang Ama? Kaya nga maliwanag ang katotohanan, walang nanaliksik na walang nakita. Kung ang sinasaliksik mo'y katotohanan, masusumpungan mo'y katotohanan, makikita mo ang kaiwagaan ng Ama. Subalit kung ang sinasaliksik mo'y problema, sigurado marami kang makikitang problema. At saan ang pawang mali sa tao? Pag-iisip tao, damdaming tao, kaya't ibinibigay ng Ama ang damdaming espiritu at damdaming anak na tao, kundi damdaming Diyos Ama. Nang sa gayon, ang lahat ng nasa iyo ay maipakita niyang maibibigay niya. Ang lahat ng kulang sa iyo ay mapakita niyang mapupunuan niya. Ang lahat ng nawawala sa iyo ay mapapakita niyang maibabalik pa. Sapagkat habang may buhay, may pag-asa. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga kapag tinupad mo ang kanyang salita at napatotohanan mong buhay at mahiwaga, ikaw mismong nagpapatupad ay Ama mo sa pagsunod mo at pagtalimang siyang sinusunod mo, makapagsasabi kang, purihin ka Ama. Purihin ka Ama. Kaya nga't sabi niya, anak ko, maging mapagpakumbaba ka sa pagtupad sa tungkulin at mamahalin ka ng mga malapit sa Diyos. Habang ika'y dumadakila, lalo ka namang magpakumbaba. Sa gayoy, kalulugdan ka ng Panginoon. Buhay bang Ama? Sapagkat kung ang tubig ay nakamamatay ng apoy, ang paglilimos ay nakapapawi ng kasalanan. Subalit, anong uring paglilimos? Akala ng tao pag nagbigay sapat na. Ngunit ang hinihingi ng Ama, puso mo'y ibigay mo. Sapagkat ang bawat araw mo, kay ligaya mong matatamo. Ang ligayang mula sa Kanya, hindi ligayang bilang tao at pagkataong pandama. Mga minamahal, tandaan ninyo, wala man kayong hawak na yaman, at salat kayo sa yaman, ibigay nyo lang buong kababaan ng puso nyo, mararamdaman nyo kung paano kumilos ang Ama sa buhay nyo. Sapagkat doon niya napapakita sa mga anak niyang tapat kung paano siya ay may magagawa sa tuwina. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya nga't ang mga ginamit na propeta para maghayag ng mga aral at salita niya, hinamak ng mga kapwa-tao nila. Sapagkat sa unang paglalantad ng katotohanan, ang mga nakikinig na pangtaong isipan at pandaman nila'y pagkatao nakanganga. Nakikinig, walang naunawaan, walang nadarama. Subalit nang mabuksan ang pangunawa nila at makadama sila rin mismong kumilala ay nasiyahan at nagalak. Yan ang pawang katotohanan, kaya ang mga ginagamit ng Ama, kung papaanong dumaranas ng hirap ang mga tagasunod, masigit ang ginagamit niya. Sapagkat doon sila sinusubukan sa mga sinasabi kung gaano nila pagtitiwalaan, kung gaano nila tatanggapin at kung gaano nila ipaglalaban. Subalit ang tapat at totoong tumanggap na patotohanan ng Ama, ang salita niya ay hindi huwad, kundi ito'y buhay at tapat kanino man. Kaya mga mahal, nananalig ba kayo sa Ama? Ang sabi nga niya, nabibigyan ko ang lahat ng kahilingan ng tao. May humihiling ng tubig, nagbibigay ako. May humihiling ng araw, binibigay ko. May humihingi ng hangin na ibibigay ko. May humihingi ng pagkain na bibigyan ko. Sinong hindi ko pinakinggan? Yaong lamang taong hindi nakakarinig sa akin ang nagsasabing hindi ako naririnig. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Hambing sa pagtatanim. Sa una, ibubungkalin mo ang lupa at pagkatapos ilalagay mo ang buto at tatabunan mo ito. Kapag mababaw lamang ang hinukay mo,
Dumating ang manok, kinalkal, nakuha na yung buto. Kaya dapat itanim mo sa malalim. Naaayon din sa mga buto. Mga buto mang binuhay ng Ama sa lupa, ayon sa lalim at babaw kung papaano mo sila itatanim. Ang binhing hinasik ng Ama, hindi maaring sa mababaw lamang na pagkakahukay ibigay. Kailangan malalim. Kaya hinuhukay niya ng malalim ang damdamin ng bawat isa't isipan ay binubuksan upang ang binhi niyang pinakamainam sa lahat ay lumalim ng lumalim at manuot sa kanilang bahaging kalamnan at dooy mabuhay at magkaugat, magsibungang ganap. Buhay ba ang Ama? Katulad ng palay, kapag ito ay tinanim mo, hinasik mo sa ibabaw lamang. Hindi ka natatalsak pang kakalkalin mo'y lupa para ibaon mo isa-isa yan. Sapagkat pag binaon mong isa-isang butil ng palay, makakaubos ka kaya ng isang sako magapon. Baka anong tumutubo na yung iba. Nagtatanim ka pa. Walang ganong bukid para sa palayan. Subalit, kapag ang tinanim mo'y buto ng palaya, mababaw-babaw lang yan. Kapag itinanim mo naman ay punong malaki, kailangan humukay ka ng malalim. Sapagkat kung mababaw lamang, ay hindi yan babaong maigi at mainam. Kaya ang wika ng Ama, kung lahat lamang ng pamamaraan ko'y nahanap ninyo at nakikilala nyo, lahat ng kaparaanang mas mainam para sa inyo ay may pagkakalob ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga't maging sa hayop man, binigyan niya ng iba't ibang pagkain. Subalit nung unang panahon, lahat ang kinakain, damo lamang. Subalit nang umusad ang panahon, iba na kinakain ng baboy, iba na kinakain ng manok, iba na kinakain ng kambing, iba na kinakain ng baka, iba na kinakain ng kalabaw, mga ginagawa ng may ingredient. Subalit nung unang panahon, pag binigay ang damuhan, manginain dyan ang hayupan. At ang bawat inaani naman, tao ang nakikinabang. Ngayon, ilan ang nakikinabang sa bawat inaani? Hindi lang tao, pati hayop na. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Bakit? Kapag nagtanim ng mais noon, ang busa lang ang kinakain ng hayop. Nginangata, sinisipsip. Ngayon, ang pagkain ng tao ay pagkain na rin ng hayop. Kaya asal hayop ang marami. Mga minamahal, magnilay kayo at magbulay. Magtanto kayong tuwiran. Sino ang may gawa niyan? Sino ang may balangkas niyan? Sino ang may pakana niyan? Sino ang nag-aral niyan? Tao sa lupa. Subalit ang alay ng Ama na kataas-taasan at iisang karunungan, kahit anong kinain mo tao, kung binigyan mo ng pansin at tuon na makapagsisigla at makapagpapalakas sa iyo, yaong pananalig mong iyon ang pagtitiwalaan mo, yaon din ang ibibigay sa iyo ng Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung tunay kayong maghahanap mula sa unang tipan at bagong tipan, kung ang karunungang mula sa Ama ang magbabaybay sa inyo, matatanto nyo't masusuri nyo, walang pagkabula ang salita ng mga propeta, walang pagkabula ang tinura ng Ama, ang tao lamang ang nagkakabula ang salita at ang tao lamang ang nanghuhula ng di tama. Subalit lahat ng hinula ng Ama, naganap at magaganap sa bawat anak niya. Kaya mga mahal ko, yamang hinulaan ng Ama at sinambit niyang matapat kay Abraham. Sa bawat lahi niya, sa saling lahi-lahi niya, sa 10 ibayong ibabalik niya ang siksik, liglig at umaapaw, ay nagawa niya na. Sa bahaging kaloob niyang, sa 12 lipi mo, Abraham, hanggang kapu-apuan mo, natupad niya na. Sapagkat mula noon hanggang ngayon, hindi kumukupas ang pagpapala ng Ama sa mga lahi ni Abraham. Lamang ang mga pinagpalang iba nakalimot katulad ng ninuno nila. Naging malabis
naging palalo, kayabangan ang nakamtan, pagkatao ang pinairal, nakalimutan ang katotohanan, sariling talino, pinananahan. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Subalit sadyang kay butit kay bait ng Ama. Nang dahil batid niyang pamamaraan para kumita ang mga anak niya, binigyan niya ng talinong kanya-kanya. Katulad ng mga produktong natutuklasan ng mga anak niya, upang magkaroon ng iba't ibang bahaging hanap buhay ang mga anak niya, upang magkaroon bahagi ang bawat anak niya, upang magkaroon sa isa ang mga buhay nila. Kaya't binigyan niya ng maraming kaparaan ng talino ang tao, subalit sa talino ng maraming nakatamo, nagamit nila sa hindi mabuti. Subalit kung ginagamit lahat ito sa maganda at mabuti, tulad ng mga natutuklasan ninyong mga tinatawag na gadget ng tao, marapat na ang ugnayan ay napabutit na papabuti pa. Subalit, ano ang nagaganap? May nagagamit sa masama, may nagagamit sa mabuti. Kaya dalawang dulot, mabuti at masama. Subalit ang Ama kailanman, ang ginawa niya, walang idudulot na masama. Lahat ay mabuti at makabubuti. Sumasama lamang nakakasama sa tao kapag hindi nila ginawang mabuti. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Oo nga naman. Maging sa buhok marami nang naglabasan, estilo. Sapagkat kung wala nga namang style ang buhok, paanong kikita yung mga bakla? Na walang pinag-aralan, na yun ang kanilang huwido, at yung mga babae rin at mga lalaki na walang pinag-aralan, yun ang huwido nila, yun ang kanilang magagawa, yun ang pamamaraan para kumita. Marami na ring natuklasan para gumanda ang buhok, para mapaganda ang buhok. Kay bait naman itong Ama, umaayos siya sa tuwina. Ang di lamang niya inaayunan kapag sobra na. Kaya nakakalbo kong magkamisan. Bakit? Sa sobrang pagpapaganda, napanot na. Bakit? Sa sobrang gamot na, nalagas ang buhok niya. Yaan ang mali lamang ng tao. Sapagkat sa labis na pagpapaganda, kung minsan hindi na tama, napasama ang magandang mukha. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, iba't iba ang ginawa ng Ama. Natuklasan kung paano makagamit ng maganda para sa mukha, makagamit ng maganda para sa kuko, makagamit sapagkat siya'y mga produktong kailangang maimbento para lumago at dumami ang pagkita ng tao. Sapagkat alam ng Ama, marami siyang binuhay at bubuhayin pang mga anak niya na patutong hindi niya kailanman gugutumin ayon sa pangako niya. Lamang, ano ang di maganda? Ang dapat ay ikagaganda, binibigyan ng pampasama, binibigyan ng di maganda at di mabuting magiging layon. Bakit? Sapagkat sa mabilisan namang pagkita, sa kagustuhang mabilis na pagkita, ang hindi naman batid ng iba nakapipinsala na. Yan ang katotohanan. Magnilay, magbulay, magtanto kayong lubos. Sapagkat kung nasa katotohanan kayo, iuulat lahat ito ng Ama kung papaano nyo gagamitin ang sariling kaisipan nyo. Sa mabuti, makabubuti, hindi sa kapalaluan, kayabangan, kataasan, at kalabisan sa kapwa nila lang. Sapagkat ang Ama ay noon, ngayon at kailanman para sa lahat, kaya sa lahat niyang minamahal na mga anak, ang layo niya'y kabutihan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sa pagtuklas ng mga artificial na mata, kung minsan buhay pa ang tao, kinukuha na ang mata, ipagpapalit sa malaking halaga.
para nang sa gayon, ang may salaping may perang tinatawag, mapalitan ng mata. At ang bata, matanda, lalaki, babae. Mga mahal, wala kayong batid. Subalit di nyo na kailangang batirin. Ang mahalagay saksi, ang di nyo nakikita kung anong gawa sa mundo at nagaganap sa mundo. Kaya't ang lahat ng di tama sa takdang panahon ay kakalusin. Lahat ng marapat ay isusulong at iaangat ang lahat ng nararapat. Mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal ko kayo. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Ay, buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Si Dr. Jose Rizal ang unang nakatuklas ng gumamot sa mata, no? Hanggang sa lumago na ang siyensya ukol sa mata. Hanggang ngayon ay may tinatawag ng mga transplant. Iba't ibang transplant na. Sa bato, sa mata, sa atay. Wala pa yatang na-transplant sa bituka, no? Baka tuklasin na rin balang araw yung bituka. Ano kaya ilalagay? Sapagkat ngayon inuunti-unti na rin, pinuputol ang bituka, pagkatapos ay may dinudugtong. May humahaba rin ang buhay, sapagkat kalooban pa ng amang mabuhay sila. Ngunit kahit na anong gawing putol dyan, kung hindi ka na mabubuhay, talagang patay ka na. Buhay ba ang Ama? Oo nga naman, napakatalino ng tao. Lahat ay gusto nang gawin. Kaya nga kung binigay ng Ama na makabuhay ang tao, ay marami nang higit pang gagawin ng taong higit pang katalinuhan na nakasama at makakasama. Kaya ito ang hindi niya binigay. Sapagkat patotoo lamang, ang lahat ay may hangganan. May hangganan ng talino, may hangganan ng lakas, may hangganan ng buhay, may hangganan ng kapalaran ng tao. Sapagkat yun ang totoo. Hindi binigay ng Ama ang bumuhay ang tao. Sapagkat kapag ginawa niya ito, baka lahat ay gawin ng lamangan pa siya. Kaya mga mahal, gusto niyo bang mabuhay ang pananampalataya niyo? Gayin niyo sa Kanya ang pagtitiwala niyo at ang Espiritu niya ang magbibigay talino. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Dakila ba siya? Maaring ang masabi niyong, ano ba yan? Subalit, kung kayo ang binabahaginan at kayo ang nabahaginan, masasabi niyo, masarap nga pala. At masasabi niyo rin, totoo nga pala. Masasabi niyo rin, salamat Ama. Nawa hilingin niyo sa Ama, bahaginan din kayo. Nang masabi niyo, salamat po, totoo pala. Salamat po. Salamat po. Kay sarap pala. Kaya kung nasa inyo ang bahaging kaloob ng Espiritu Santo, masasabi niyong, totoo nga pala. Salamat po. Totoo nga pala. Purihin niyo ang Ama. Pagarian kayo tuwina. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Nung hindi ako ganito, may hinahangaan akong isang mamamahayag ng banal na salita na pag sinabi ko, nagbigay ako ng clue, ay mahuhulaan nyo. Kaya hindi na ako magsasalita kung paano niyang ginagawa. Basta ako'y hangang-hanga. Sabi ko, galing, paano niyang nasabi yun? Salamat po, Panginoon.
Ang galing. Saan niya kaya sinakuha niyo? Kapag pala sa'yo nangyari, mapapaniwalaan mo palang masigit pang magagawa ng Diyos ang nagawa sa kapwa mo. Kaya magmithi kayo. Huwag lang kayong maging tagapakinig. Huwag lang kayong maging tagasunod. Magmithi rin kayong maging tagatanggap, tagapagpatotoo, at magmithi kayong malubos ang inyong galak. Sapagkat kapag nakamtan nyo yan, maunawaan nyo ng mga kapwa nyong nagpapakasakit. Maunawaan nyo ng mga kapwa nyong nakikipagtotoo. Maunawaan nyo ng mga kapwa nyong nagpapakatapat. Sapagkat kayo rin ay gayon na. Ngunit hanggat hindi nyo nilolob at di nyo ginugusto at di nagaganap sa inyo, maring mamangha kayo, subalit paglabas ninyo ay wala na sa isip nyo. Maring humanga kayo, ngunit pagdakang wala na sa loob nyo at naramdaman ninyo galit, sisikal at iiral sa inyo. Subalit kapag nasa inyo, masasabi nyo, Diyos ko, kay buti mo. Buhay ba ang Ama? Kaya, kawawa ang mahihina ang loob, ayaw nilang magtiwala. Kaya hindi naman sila tatangkilikin. Kawawa kayong mga nawala ng pag-asa at ayaw nang makibaka. Anong gagawin ninyo pag hingilang Panginoon? Mga minamahal, kay buti ng Ama. Sinisidla ng tapang ng lakas ang tao para maunawaan ang salita niya at tanggapin ang salita niya. Subalit, sino kaya ang totoong tatanggap? Mga minamahal ko, yaong nagnanasa, naglalayon, na makiisa, makipagtotoo sa Ama, at lubos siyang madama, lubos siyang makilala, lubos siyang matanggap, hindi lamang ang hangarin na panglupa, ang pangarap na pangsanlibutan, at mga bagay na makasisiya ng mata, at mga bagay na makapagpapasabi sa kanila at makapagsasabi ng kapwa at masasabi ng kapwa nila sa kapwa-tao'y may magsasabi at makapagsasabing sila rin. Akin yan, akin yon, akin to, akin pa yan. Lahat ay kanya. Sapagkat yun ang gusto ng tao, maraming ari-arian sa lupa. Subalit ang pag-aari at paghahari ng Ama, ayaw kamtin ng lahat ng mga anak niya. Sapagkat sinilaw na ang mata ng tao sa sanlibutan sa mga bagay. At sinilaw din ng demonyo ang damdamin nila para magmithi ng lahat. Subalit ang nasa Ama, nagmimithi ka ng ganito at ganyan, ngunit mithing-mithi mo siya'y madam at makilala ng paligayahin kaniya. Mga mahal, tanda ninyo, kapag kumilos ang Ama, di man mahirapan ang isip nyo, di man mahirapan ang kalooban nyo, di man kayo maluwat na nagkayod para kayong hilahod. Kapag ginusto niya, mapapakita niya ang nagdarahop, kaya niyang iangat. Ang nagkukulang, kaya niyang punuan. Ang nawalan, kaya niyang ibalik at sidlan. Sapagkat siya siya, yan ang gawa niya, hindi kayang pantayan, hindi mapapamarisan, sapagkat Diyos ng katotohanan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Simulan nyo ng magtiwala. Simulan nyo ng maniwala. Kaya nga, ayon kay Mateo, sa kanyang pag-uulat na may 2 bulag, nang sabi, anak ni David, pagalingin mo kami. Naniniwala ba kayong magagawa ko ito sa inyo? Opo. Sa paniniwala nila, gumaling, walang ginamot. Sa paniniwala lang nila, sa pananalig nila, na magagawa ito ng anak na isinugo, na wala ang pagkabulag. Kayo, naniniwala ba kayo na walang imposible sa Ama? Lahat ay posibleng kayang gawin niya para sa buhay niyo? Kaya magbunyi kayong tapat, magpasalamat kayong ganap,
sapagkat ang Ama ay dakila sa lahat. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Ang sabi nga, sino ba ang nagpapasibol ng mga bulaklak? At sino ang nagbubuka ng mga bulaklak? Ikaw, kapag nakakita ka ng buko ng bulaklak, pag binuka mo yan, kayang ibuka ng daliri mo. Ang tanong, maganda ba pagkakabuka? Malamang, dahil mahirap pa siyang bumuka, ng persahin mo, nagkatanggal ang petals niya. Subalit ang Ama, nahahanay niya ang mga petals ayon sa kanyang kagustuhan kung ilan ang lalabas na petals para bumuka. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, kung tunay na nagsusuri ang tao, iyon ang paglilayan. Ano nga bang hindi niya kayang buksan? Ano nga bang hindi niya kayang buuin? Ano nga bang hindi niya kayang ibuka? Buhay ba ang Ama? Lahat ay kaya niya buksan, ibuka, buuin. Buksan ang isip mo, ibukas ang mga mata mo, at buuin niya ang ganap sa puso mo. Halina mga mahal ko, magnilay, magbulay, magtanto kayong lubos. At ang salita ng Ama, kapag hindi natutupad, marami ang nagagalit. Naiinis, naiinip. Kapag pinatupad naman, marami din ang naiinis. Marami din ang magagalit. Marami din ang magsasalita. Kaya saan siya lulugar? Sa salita niya na hindi pinatutupad, may nagagalit, may naiinis, may nagsasalita. Pag pinatupad niya, may nagagalit din, may nagsasalita at may naiinis. Kaya pag sinuri mo, ang tao nga naman, iba sa Ama. Bakit nabaybay ito? Suriin niyo ang panahon ni Moises. Suriin niyo ang panahon ng Jesus. Suriin niyo ang panahon ng Espiritu. At kung kayo nasa Espiritu, masusuri niyo sa mga daratan pang araw, buwan, taon. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo
may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Sana anak lahat ng kabataan ay matulad sa'yo. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Anak ba kayo ng Ama? Lagi na lang ba kayong hinagpis? Lagi na lang ba kayong luluha? Lagi na lang ba kayong magagalit? Lagi na lang ba kayong tatawa? Hindi. Yung lagi-lagi na yon, natatapos yun. Ang wag lang niyong tapusin, lagi kayong manalig. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Ang wag niyong aalisin, lagi kayong manampalataya. Ang wag niyong papatayin, lagi kayong umasa. Ang wag niyong papatayin, ang pag-ibig niyo man din. Kaya't ang bawat isa, laging sumamba ng tapat sa isip, sa salita at sa gawa. Doon mapapatotohanan ninyo ang may takot sa Ama, kailan may di niya pinababayaan. Maghintay, magbata, hanggang abutan ng di nyo namamalayan, kagalakay, kinakantan. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Magsayo kayong may galak sa puso nyo. Matib kayo ng liwanag na totoo. Magningas nawa ang ilawang binahagi ng Ama. Mapagningning ito, huwag mamatay at mapundiman lamang habang kayo nabubuhay nang patuloy niyong masilayan ang kanyang kahiwagaan. Pagpalain kayo. Tayo na, mga mahal ko. Mahal na mahal kayo ng Panginoon. Mahal na mahal kayo ng Ama. Tayo na't magtiwala sa Kanya